What is up guys, this is Coach Andre, founder and owner of Sat Gym, Sat Volleyball. Kumusta kayong lahat? Binabati ko kayong lahat. Merry Christmas and Happy New Year. 2025 is almost at the end and as of now, dapat nagpaplano ka na sa balak mo next year. Kasi life is life. You need to be prepared. You need to have plans, long term and short term. Where you going? What's the direction? And kung wala pa, okay lang yun. Chill ka lang. Take your time. So, ang ating pag-uusapan, ang aking gustong pag-uusapan is about speed. And as you know me, dami kong minsan sinasabi na nawawala ako sa main point. So, I'll try to be as precise sa explanation and give examples as possible. Pero talking about speed, Tagalog, bilis. Gusto ko siyang pag-usapan kasi this thing helped me in my life and has been a blessing and a curse as well. Ang bilis o pagbibigay ng bilis ng aksyon sa isang bagay ay nakakatulong for the most part, and at the same time yun din yung sisira sa'yo sa mga bagay na hindi dapat minamadali. So anong gusto kong pag-usapan yan ngayon? When starting SAT, the name SAT, the SAT community, sa nakilala nyo kami, nakilala nyo ako, SATH, SAT. Kami lang naman ang SAT. When starting SAT, mag-isa lang ako nun. Nag-start ako sa ingay ni Kuribo. Nag-start ako sa t-shirt concept. So, clothing brand. Ang bilang bata, clothing brand is the trademark of business. Kasi noong 2015, yun, nauuso na yun. 2015, 2016. So, doon ako nakaset ng focus. Pero hindi siya na-push through. Nandun yung concept, nandun yung idea ng student-athlete brand. Pero hindi siya nag-push through. Kasi wala pa akong funds nun. Okay, next. 2019, nag-start ako ng thrifting or ukay. Pinasok ko rin yung community ng vintage. Mga vintage shirts. And kumita naman doon. 2019 hanggang 2021 ata, 2020. Then habang kumikita, nag-pandemic. Kumikita pa rin nung pandemic. Again, sabi ko nga, speed is a curse. Mabilis ako mag-jump into conclusion. Ang ginawa ko, inopen ko na yung clothing brand. In short,
Pagka-open ng student athlete brand, walang market. Or kung gusto mo rin siyang simulan, ikaw, try mo. Sana sumakses ka kasi nung time ko na yon, hindi ako marunong sa branding, business, whatever. And akala ko dati, tama yung desisyon ko, alam ko na lahat. Binuo ko siya. May logo, may concepts, etc. Yung kagandahan doon, maraming bumibili. Kasi suporta. Pero kung at the end of the day, kung pipiliin mo siya bilang main trip mo na brand, I doubt. Kasi medyo confusing yung idea, yung identity ni brand. And nag-start ako ng fitness coaching. Kasi ganoon ako kabilis eh. 2021 din ata. 2021, 2020. Oh, ganun. May clients. Mababa ang profit margin kasi hindi ako marunong sa negosyo. And yon, failed idea, failed attempt. Kasi hindi ko nahanap yung mga gusto kong market. Fast forward, hindi. Na ako noon, 2021, nagpapa-training ako ng libre. Hanggang 2022. Mga ganun. Nag-coaching na ako noon for free sa community namin dito sa Munte. And masaya naman yon. Success yung idea kasi nadala ko siya sa SAT Volleyball na kilala nyo ngayon. Fast forward 2023, tama ba ako? 2023, 2024. Nag-camp na kami, nag-volleyball camp na kami. Nag-start na ako lang pala muna with Kyle. And dahil nga dun sa swerte na binuo ko from free coaching, and mapalad lang din na may market pala dito sa Muntinlupa, nagtuloy-tuloy na siya. So yun na yung naging main source of income ko for every trippings na meron ako now. And we have now 4 branches, magiging 5 and 6 I think this year, 2026. And fast forward 2025, meron ng gym, SAT gym. Well, that is because of from the help of my father. Kasi kanya yung lupa and everything. Tapos yung mga equipments and operational expenses. Yun, sa akin na yun. That is the truth. Ngayon, may gym. Tapos, nag-invest din kami sa printing ng shirts. Dito siya sa kwarto. And yun nga pala, itong kwarto na to is our office. So, para makita nyo din ito. Ganyan kakalat tayo dito. Yan. Yung mga printing saan dyan. And masaya ako sa office na to. Okay, nawawala na naman ako sa kwento. Ang ng ADHD ko, ang lala na ADHD ko. Anyway, nandito na tayo ngayon sa point na to. And one thing that helped me is speed. Yung speed yung naging number 1 reason kung bakit na-establish ko yung foundation ni SAT Volleyball, SAT Gym, SAT Prince. Yung SAT Prince ay kay Kyle, para lang malinaw sa lahat. And tumutulong ako sa kanya sa branding, etc. And
Kung may gusto kang simulan, simulan mo lang agad. Yun yung para sa akin. Pero looking back, gusto ko sana siya simulan sa paraan na mas merong safety measures, merong guidance. Kasi kung sakaling meron ako noon, like for example, nag-workshop ako, nag-seminar, naghanap ng mentor dun sa field na yun, I think I could have done better and differently dito sa brands na meron kami ngayon sa SAT. Maraming pagkakamali kasi nga instantaneously ako mag-decide, like pang kunyari coaching tapos training camp liga, training camp liga, along those lines meron akong pagkakamali. For the most part, wala naman. Pero meron. And inaako ko yun, yung mga pagkakamali na yun. To be specific, for example, hindi nararamdaman nung client na nakukuha nila yung value na dapat pinrovide nung service na meron kami. Nagkakataon na may ganun. Sa SAT Gym, yung mga operational expenses, yung mga accident na kagaya doon sa Maynilad, na-scam kami. And nabigla ako. Yun yung time na humihingi ako ng tulong. Humingi ako ng tulong sa pamilya ko tungkol dun sa Maynilad scam na yun. And nakatulong naman sila. Yun. So, gusto ko sana sabihin na nakatulong yung bilis. Yung bilis ng pagsimula, yung bilis ng idea, i-execute ko agad. Kaso dapat kung meron kang opportunity to prepare and to give emphasis doon sa readiness mo, sa pagiging ready mo sa pagpasok sa isang linya, sa isang career path, whether it's business or pagiging doktor, engineer, PT, etc. Kung may pagkakataon na makuha mo yung preparation, mas maganda. Yun yung sakit ko. Masyado ako mabilis. And looking back, I could have done, yun nga, sabi ko kanina, I could have done things differently. Minsan din masyado akong mabilis sa pagsasalita. Like, I sometimes lang naman, pero most of the time pinag-iisipan ko. Pero may time na nadadala ako sa sa emotion ko. I did not look at things on the long term value of the event. Like for example, meron kaming naging client na kumbaga hard to deal with. Nagkaroon kami ng client na ganun. Hard to deal with siya. To the point na nadamay na yung staff ko. And syempre, knowing my staff, ano yun, ibang usapan na yun kasi nakikita ko yung pagod eh.
Mababa lang naman ang profit margin namin sa SAT volleyball. Sobra. Pero okay na din. That is good. May time na mataas. Pero most of the time, pag pag hindi okay sa panahon, nangyayari talaga yun. Pero anyway, going back. Yun nga, may incident na ganun. Merong hard to deal with talaga na client. Ngayon, since on a personal level na inatake yung staff ko, medyo nag-lean na rin ako dun sa side ng emotions ko, which is to protect our brand. And I said things na yung pera para sa amin, sa akin din, most importantly, yung pera ng client is hindi ganun kahalaga para sabihan kami ng ganito, XY. Kumbaga, yun, may ganun, may nangyaring ganung conflict. And to be short, I said that we don't need the money. Pwede naming i-refund. Basta kung yun yung magiging peace of mind mo, ibabalik namin. And marami ako nasabi, pero yun lang naman yung point ko. Respectful pa rin naman ako and professional. And I think I could have done things differently. Like, for example, hindi na lang ako nagsabi ng ganun. To be professional pa din. Pero yun, nasabi ko na. And may mga times na ganun ako. Mabilis talaga ako umaksyon. Pero yun nga, based from that event, I think I could have done more para sa amin, syempre. Kasi it reflects to me as their leader. And as their representative when dealing with those things. Tao lang naman din ako. Tao lang din naman din ako. And I feel empathy for my team, syempre. So, yun. Siguro nung time na yun, I could have handled it differently. Like, di na lang ako nagsalita and moved aside. Remain professional. Well, professional pa rin naman yung nangyari. Tapos, yun. As 26 is coming in a few days, I think I'm ready to challenge my challenges. I think I'm ready for the battle dun sa challenges na makakaharap ko and ng team ko for the long term. Kasi yung mga learnings na ganun, may matututunan ka syempre. Pero yun nga, kung kaya mo namang magtanong and ask a professional, have a mentor, to be ready when that right moment comes na it decides who you are as a leader. I think you should be prepared. Speed is a blessing and a curse. Maraming times na nalugi ako sa mga negosyo ko dahil lang sa sobrang bilis ko.
And I did not focus on the right things na supposedly makakatulong talaga. Yun. So, yun lang yung conclusion ko. Marami na akong ginawa na based on speed because it helps. It helped 80% to 90%. And yung 20% is yung losses. Yun. So, kung may advice man ako sa'yo, is that you use speed. Bilis ng action. You use speed to execute ideas faster. And at the same time, slow down when it is necessary. Dapat ma-spot mo yung time na kung kailan dapat ka magbagal. Kung kailan mo dapat pag-isipang mabuti ng matagal na panahon yung gagawin mo, yung sasabihin mo, yun na pagdesisyonan mo. Yun. I think that's my advice for you. Based dun sa experience ko not recently, well, for the whole time na I'm dealing with SAT. And hopefully may nakuha kang value. And makatulong sa'yo ito sa 2026 mo. Kasi I think you have plans din. Ikaw mismo. You have plans in your life. And speed will help you. And watch out. Watch out na lang. Kung kailangan mo magpreno ka lang. Yun lang. Okay guys, thank you so much for listening. And as always, I'm just here for you. Ingat. Advance Happy New Year.